Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, pag-usapan po natin, ito hong kondisyon po mga kabida ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa loob po mismo ng kanyang selda, Diyan po sa International Criminal Court, Sa isang panayam po mga kabida ni Alvin and Tourism kay Miss Elizabeth Zimmerman, yung dating asawa po ni dating Pangulong Duterte at ina po ng magkakapatid na sina Vice President Sara, Mayor Baste at Congressman Pulong, mga kabida, hindi raw maganda yung pangangatawan ni Digong doon, ni dating Pangulong Duterte. Pumayat daw mga kabida. Yung description niya doon butot balat na lang daw, yung katawan po ni Digong, mga kabida. Dahil hindi ho kumakain. Ito hong si dating Pangulong Duterte, mga kabida. Eto, pakinggan muna natin ito hong naging panayam po ni Alvin and Tourism kay Madam Elizabeth Zimmerman, po, mga kabida. Narito po. I'm happy that I have seen him and he's okay but he's so fit, skin and bones. Hindi tulad sa picture na ito. She's really that, and I asked him when he want to eat the food. Sabi niya, ayaw daw food. Ayaw na, and pabalik-balik daw. Hindi ba siya nilulutuan ng mga Filipino food? No. So whatever lang. Yeah, then at least he said that he is no longer taking any meds. At least okay yan, no? He's healthy. Parang tingin ko he's healthy but as an old man, You never know. yeah, tulad mahina na maglakad, Yan But how is he with the weather, ma'am, lately? Kasi sobrang init ng weather lately. I told him, sabi ko, malamig. Sabi niya, may init naman. Sabi ko, malamig pa rin para sa akin. Sabi niya, sabi niya, kasi matanda ka na. Yun ang sabi. Pero mag-exercise naman si President. Hindi po rin. Gusto lang niya mag-sleep. Gusto lang niya manood ng TV. Yan, after daw the TV, sleep na naman daw siya. Yun lang. Yun ang galing. At saka nagbabasa naman siya ng libro, ma'am. Yeah. Mabasa din. Pero not so much. Gusto niya yung TV. Tapos he was asking about how is Davao, ganon. Okay ba daw si Basti sa kanyang kwan because he is the mas acting mayor, diba? So, sabi ko, okay naman, there's no problem. Sabi ko, then your grandson is also the vice mayor, sabi ko. Then the other one is the congressman, the second district. And he also asked me, did the Hugpong daw won? Sabi ko, yes. Most of them are from Hugpong. Sabi ko, ganyan. Ayan, that's it. Ma'am, meron bang message si PRRD para sa mga kababayan natin? Yes. He said, you go home. You go home. Thank you for your support. Ako rin, nagpapasalamat din sa inyo for your support. I am here also for my support. Sabi niya, mahal ang pasahe, umuwi ka na. Sabi ko, we will be here for as long as we are needed here. Sabi ko ganun sa kanya. But, yeah, sabi niya, you go home and thank you for your support. Yun ang sabi niya. Tapos, yun lang. Sabi niya, I am okay. Sabi niya, you tell them I am okay. Ma'am, pwede pakisabi kay PRRD na hanggang sa dulo nandito yung mga Filipino for health. Kahit umulan, mag-snow, bumagyo, hindi I talaga know. kami aalis. You ma'am. are so amazing. Thank Yan you. talaga masabi ko sa inyo. You are so amazing. Thank you. Yung mga rallies ninyo, sometimes I cry. Yung I could see your support, the Filipino support all over talaga. Actually, ma'am, tomorrow, July 5 and July 19, meron pong another events na prepared as a call to action, Filipinos in Solidarity para kay PRRD po. Ayun po, nakakaawa kung pakikinggan mo yun, yung sinabi po ni Miss Elizabeth Zimmerman, yung pangangatawan ng dating Pangulo, mga kabida, napakapayat daw, Hindi naman po dahil sa may sakit siya, kundi
hindi lang siya kumakain, mga kabida, dahil hindi ho niya gusto daw itong mga pagkain, nakakasawa daw, mga kabida. Kasi, alam naman po natin, yung siniserve po sa kanya is European cuisine yun, mga kabida. Hindi ho siya pwedeng mag-demand sa gusto ko niyang kakainin, diba? Kaya nga, wala ko siyang magawa. Okay? Hindi niya kinakain po yun, kaya yun, nangangayayat po mga kabida, ito kong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nga nung narinig ko yung description po ni Madam Elizabeth na butot balat po, ini-imagine ko po mga kabida, ito kong si dating Pangulong Duterte, ganun na talaga, okay? Although may good news din, on the other hand, kasi ibinalita po mga kabida ni Ma'am Elizabeth na hindi na raw nagtitake po ng medicines. Ito hong si Digong. It's a good sign po yun. Okay na, mga kabida. Pero yun lang, yung kanyang pagkain po, hindi ho medyo maganda, mga kabida. Yung sitwasyon, hindi sa ganun na hindi po siya pinapakain, ayaw lang talaga ni dating Pangulong Duterte, kasi nga, pabalik-balik eh. So, nasasawa na po, ang dating Pangulo sa mga usual na pagkain na kinakain po niya everyday dyan po sa loob po ng detention cell. Kung pwede lang sana, na mag-request, maganda, pero kaso lang po, hindi eh. Detainee kasi siya dyan eh. Ganon din yung ibang mga detainee sa ibang mga preso o ibang mga kulungan, mga kabida. Hindi ho sila pwedeng mag-demand ng kanilang gustong kakainin. Dapat kumain sila doon ho sa mga pagkain na isuserve po sa kanila po. Okay? Magkakaroon ng siguro ng pagkain na medyo pang-Pilipino po mga kabida. Ito hong si dating Pangulong Duterte. Pag meron pong bumisita po sa kanya, katulad ho ng kanyang mga anak, pag bumibisita po si Vice President Sara Duterte, ayon dun sa kanyang sinabi po noon, nagdadala po siya ng mga pagkain po na paborito po ni dating Pangulong Duterte, mga kabida. Okay? Siguro, yung mga dinadalang pagkain po niya is, ready to eat, Kasi hindi naman po siya nagluluto siguro dun sa loob. Although meron po siyang mga gamit po dun mga kabida, katulad na lang po ng TV, computer, wala po sigurong gamit po para pangluto po, mga kabida, sa loob po mismo ng detention cell. Okay? Kaya nga, yun yung sitwasyon po niya ngayon. Alright? Kaya nga siguro, nung nabasa ko po yung si Alvin and Tourism sa kanyang buong post, medyo nagalit po, mga kabida. Siguro, damang-dama po niya yung sinabi po ni Miss Elizabeth Zimmerman, yung condition po ni dating Pangulong Duterte sa loob, mga kabida. Pantakin nyo, yung kanyang pong post po dito, mga hayop kayong lahat na nag-surrender kay Tatay Digong sa ICC. Ang karma sa inyo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Yun yung post po ni Alvin and Tourism, mga kabida. Dito pa lang sa post po niya, damang-dama na po niya yung awa, sakit, sa narinig po niyang sitwasyon po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Although sinabi po ni Miss Elizabeth na healthy ang dating Pangulo, pero yun nga nangangayayat po, mga kabida. Sa edad po niya na 80 anyos, hindi dapat siya magkulang ko sa pagkain, mga kabida. Dapat kumain dapat ang dating Pangulo. Kaso lang po siguro hindi ho kaya lunukin yung mga pagkain po ng Europe, mga European cuisine food, mga kabida. Kaya nga siguro naghahanap po siya ng Filipino food. Okay? Sana, pagbigyan po ng ICC yung kanyang hiling na kumain po ng Filipino food, mga kabida. Kahit once in a while, kasi yun nga dapat i-consider nila yung edad
edad po ng dating Pangulo, 80 anyos na po yun. Ano? Dapat may human consideration po, ano, mga kabida. Alright? So, ipagdasal na lang po natin ito kong si Digong na sana po ay malagpasan niya ito, mga kabida. Makasurvive po siya dito, ano, sa kanyang sinapit po, ano. Tama yun si Alvin. Sana makarma yung mga taong nagpadala sa kanya dyan po sa International Criminal Court. Okay? Para bang walang puso, hindi ho mga Pilipino. Mga kabida. Okay? Para po sa inyong comment at opinion, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.